2.9 million. Ganyan daw karami ang mga Pilipinong walang trabaho sa ngayon ayon mismo sa ating Department of Labor and Employment o DOLE. Pero hindi lang sa Pilipinas problema ang unemployment. Base kasi sa Global Employment Outlook ng International Labor Organization, aabot sa mahigit 200 milyon ang walang trabaho sa buong mundo at posible pa raw yang madagdagan. May report si Sherry Ann Torres. Maaari raw na lumobo pa ang bilang ng mga walang trabaho sa buong mundo. Ito ay kung pagbabasehan ang Global Employment Outlook para sa April 2012 ng International Labor Organization. Sabi ng ILO, dahil sa krisis pang ekonomiya ng malalaking bansa, posibleng umabot sa 202 milyon ang walang trabaho ngayong taon sa iba't ibang bansa. At pwede pa raw umakyat ng 4 na milyon ng bilang na ito kung magpapatuloy ang economic crisis doon. Pero ayon sa gobyerno, hindi raw apektado nito ang Pilipinas. I think they're looking at the US and Europe and some parts of MENA, Middle East and North Africa. At this stage of our development, we are not trade dependent. Tuloy daw kasi ang pagpasok dito ng foreign investors, sabi ni Abad. At maliban sa 1 milyon trabahong pinapangako na Aquino administration, dala ng mga dayuhang mamumuhunan, sige rin daw ang paglabas ng pera ng gobyerno para mapondohan ng mga proyekto sa turismo, infrastruktura, agriculture and fisheries na magbibigay daw ng dagdag trabaho sa mga Pinoy. Sa Pilipinas, nasa 2.9 million daw ngayon ang walang trabaho. Pero di raw dapat mangambang madadagdagan pa ang bilang na ito. Sa PDP, from 2011 to 2016, dapat on the average, hindi bababa ng 1 million ang na-generate na job ng ating economy based on the target growth. Patunay nga ng dami na naghahanap ng trabaho ang pagdagsa sa job fair ng DOLE ngayong araw, kung saan 300,000 local at overseas job opportunities daw ang naghihintay. Si Joselito Pascual na nagmula ng Leyte, dumayo pa sa Pasay sa pag-asang makabalik bilang painter sa Middle East. Yung pangalawang punta ko sa job fair dito sa Quirino Grandstand, magandang resulta yung sa Qatar. Kaya naisip ko baka ito rin ang mas maganda na opportunity na dumating din sa buhay ko. Pero di lahat ng dumayo sinwerteng makapasok agad sa interview gaya ni Joselito. Ang newly grad na si Rory Cagimbal, hirap na hirap daw makakita ng pwesto para sa tinapos niyang environmental science course. Mahirap po. Halimbawa, katulad ko sa environmental science, masyadong maraming pwedeng works. Doon yung mostly ng mga opens dito sa hindi related sa akin. Pero mismo ang Department of Labor and Employment na ang nagbibigay ng paalala sa mga job seeker na kagaya ng mga nakikita nyo ngayon dito sa likod ko na kung kayo maghahanap ng trabaho o kaya ay pupunta sa isang job fair, siguraduhin nyo na hindi lang school credentials o kaya diploma yung dinadala nyo sa paghahanap nyo ng trabaho. Ang higit daw na mahalaga dito, ang daladala nyo, ang determinasyon nyo na makuha ang trabaho na tinatarget nyo. Ang mga employer daw ngayon, bukod sa credentials, mas tumitingin na sa first impression kung lumulutang ang kumpiyansa sa sarili at tiyagang makuha ang inaasam na trabaho. Kailangan lang talagang malakas ang loob nila kasi ang mga employer ngayon, other than yung iyong certificate at diploma, which is your academic credential, talagang ang tinitingnan mo yung mga smarte, mabilis mag-isip, very solution-oriented, mahusay mag-communicate at mag-articulate, very creative and innovative. At yan ay nat-check nila pag ini-interview. Sherry Ann Torres, GMA News.